Welcome sa Panlasang Pinoy! Gagawa tayo ng Pinoy Style Carbonara. Itong dish na to ay nirequest sa atin ng isa sa mga readers natin. At ang pangalan niya ay Ellen. Hindi siya nagbigay ng apelido, so itago na lang natin siya sa pangalang Ellen. Ellen, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Spaghetti, pwede ring fettuccine o kung anumang pasta ang gusto ninyo. Gagamit din tayo dito ng bacon. Hiniwa na natin ito. Itong recipe na to ay gagamit ng ground beef o yung giniling na karne ng baka. Pati na rin ng heavy whipping cream. Gagamit din tayo dito ng beef broth, ng butter o mantikilya para mas malinamnam, ng sliced na button mushrooms, parmesan cheese, sibuyas, bawang, asin, at syempre, paminta. Handa na ba kayo? Umpisa na natin. Lulutuin muna natin yung spaghetti ayon sa package instructions ito. At ang step 1 lagi ay magpakulo ng tubig. Kaya nagpakulo na tayo ng tubig dito. Once na kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung spaghetti. Papakuluan lang natin ito hanggang sa lumambot. Pwede rin tayong maglagay ng asin dito sa tubig kung gusto niyo magkalasa yung spaghetti. Pabayaan lang natin yung spaghetti na papakuluan at maabsorb yung tubig. Basta siguraduhin natin na sundin natin kung ilang minuto ay nakalagay dun sa package instructions nito. Pagkatapos, tanggalin lang natin at iset aside. Lutuin naman natin yung carbonara sauce o yung white sauce. Nagpainit lang ako dito ng cooking pot. At kapag mainit na, ilagay na natin itong bacon na hiniwa ko kanina. Isi-sear lang natin itong bacon. At habang sinisir natin ito, mapapansin niyo, lalabas na yung mantika dito sa bacon. Dalawa yung purpose nito. Yung mantika ay gagamitin natin mamaya sa pagluto ng ibang mga ingredients. At habang pinapalabas natin yung mantika, unti-unti na nagiging crispy itong bacon natin. Halu-haluin lang natin yung bacon habang niluluto natin ito nang sa ganun ay humiwalay ito sa isa't isa. Napansin nyo na ba itong mantika na na-extract natin? Nasa kalahati pa lang tayo na ating proseso pero ang dami ng mantika na nakuha. Okay, mag-alala, hindi naman natin gagamitin lahat ng to. Konting mantika lang yung panluluto natin mamaya. Itutuloy lang natin ito pagluto sa bacon hanggang maging crispy ito. At sa medium heat lang natin ito isiset nang hindi kaagad ito masunog. Makaraan ng ilang minuto, ready na itong bacon natin. Makikita ninyo na crispy na ito. At ito na yung mantika na na-extract natin. Medyo may karamihan. So ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko na itong bacon dito sa cooking pot kasama ng kalahating mantika. Iiwan lang natin mamaya yung kalahating mantika dahil ito na yung gagamitin natin sa pagluluto. Gamit yung natirang mantika na nakuha natin sa bacon. Ibabrown na ngayon natin yung ground beef. Gumagamit ako ng ground beef dito sa carbonara recipe na to para mas maging meaty yung sauce at para mas maging malasa. Mas habang binabrown natin yung beef, siguraduhin lang natin na inahalo natin at pinaghihiwalay natin sa isa't isa. Kung baga, dinudot-dot ko lang ito or tinutusok-tusok ko. Nang sa ganun ay humiwalay ito. Dahil kung hindi natin ito gagawin, ay magdidikit-dikit yung beef habang niluluto. Sa puntong to, brown na yung beef. Ibig sabihin, pwede na natin ilagay dito yung ibang ingredients kagaya ng sibuyas at bawang. So, ito na yung sibuyas. Ilalagay ko na dito. Mapapansin niyo, no? Hindi natin ginisa yung sibuyas at yung bawang. Inuna muna natin yung beef na ma-brown. Pero kung gusto nyong igisa yung sibuyas at bawang sa umpisa, walang problema doon. Pwede ninyo gawin yon. So, ito na din yung bawang. Isasabay na halos natin. At hahaluin lang natin ito. Itutuloy lang natin yung pagluto hanggang sa lumambot na yung sibuyas. At kapag malambot na yung sibuyas, pwede na natin ilagay dito yung beef broth. Meron tayong dalawang dahilan kung bakit tayo naglalagay dito ng beef broth. Unang-una, nakakatulong ito para magpalasa sa sauce. Pero ang pinakatalagang dahilan dito ay kailangan nating mapalambot itong ating ground beef.
Kapag nilagay kasi natin yung cream sauce maya-maya, sandaling-sandali lang luto na yon. Kulang yung oras para mapalambot itong ating beef. Huwag kayong mag-alala, hindi ito makakaapekto sa texture ng sauce. Dahil lulutuin natin itong ground beef dito sa beef broth hanggang sa mag-evaporate yung broth. Ilalagay natin mamaya yung cream kapag wala na yung broth. Sa puntong ito, nag-evaporate na yung beef broth. Natira na lang dito yung bacon fat pati yung fat ng baka. Ilagay na natin yung ating button mushroom at igisa na natin dito. Itong gamit kong mushroom ay delata. Meron tayong mabibili ng mushroom na buo na delata. Ang gagawin natin, hiwain na lang natin. Pero hindi tayong mabibili na hiwa na. So nasa sa inyo kung ano yung gusto niyo gamitin dito. At habang ginigisa na natin ng mushroom, ilagay na natin dito yung butter. Ang gagawin naman natin sa butter ay i-melt lang natin dito. Nakakatulong ng malaki tong butter para magpalinamnam dito sa ating carbonara. At napakabilis lang ang proseso nito. Kapag natuno na yung butter, ilalagay naman natin yung kalahati ng bacon na naluto na natin kanina para mas maging malasa itong ating sauce. So ito na yung ating bacon bits. Napaka-crunchy na nito. So ilalagay lang natin ito dito at pagkatapos ay haluin lang natin. At pwede na natin ditong ilagay maya-maya yung ating heavy whipping cream. So ang ginagawa natin dito, gumagawa tayo ng sarili nating carbonara sauce from scratch. Nang sa ganun ay malaya tayong magawa kung ano yung gusto natin para mapalasa tong dish. So ito na yung ating heavy whipping cream. Pwede rin kayong gumamit dito ng all-purpose cream. Hahaluin lang natin ito at pabayaan lang natin na kumulo. Kapag nag-umpisa ng kumulo, ilalagay na natin yung parmesan cheese at haluin lang natin ito mabuti hanggang sa ma-dilute ito dito sa liquid. Ilalagay na din natin dito yung ground black pepper, pati na rin yung salt. So ito na yung ating ground black pepper at isusunod na natin dito yung asin o yung salt. At pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na na-blend na mabuti lahat ng mga ingredients natin dito sa ating carbonara sauce. Kung mapapansin niyo, hindi pa ito masyadong malapot. Meron pa tayong idadagdag dito para mapalapot itong ating sauce. Gagamit tayo dito ng egg yolk o yung dilaw ng itlog. So ang gagawin ko dito ay magbibit lang ako o magbabati lang tayo dito ng egg yolk. At pagkatapos ay ihalo na natin dito yung natira pa natin na heavy whipping cream. Itutuloy lang natin yung paghalo pagkatapos nating mailagay yung heavy whipping cream hanggang sa ma-blend na mabuti itong dalawang ingredients. Simpleng paghalo lang yung gagamitin natin. Tinidor lang ang gamit ko dito. Isipin nyo na parang nagluluto lang tayo ng scrambled egg sa umaga. Sa puntong ito, unti-unti na nating ilalagay dito yung mixture na ginawa natin. And again guys itong egg, pati na rin yung heavy whipping cream na mixture na hinalo natin, ang ginagawa nito ay pinapakapal nito o pinapathicken nito yung sauce. So ilalagay na natin dito yon, ihahalo na natin. Habang nilalagay natin yung mixture, siguraduhin lang natin na halo natin mabuti para nang sa ganun ay hindi mamuo yung sauce. So gagawin lang natin itong procedure na to hanggang sa malagay na natin lahat ng ating egg mixture dito. At lulutuin lang natin ito ng ilang minuto pa hanggang sa makuha na natin yung thickness ng sauce na gusto natin. Maglalagay lang ako ng individual serving na spaghetti sa isang bowl. At ilalagay na natin dito yung ating naluto na carbonara sauce. So dahan-dahan lang nating ibubuhos dito sa taas ng spaghetti. At pagkatapos ay haluin lang nating mabuti. Sisiguraduhin lang natin na na-coat na ng ating carbonara sauce yung ating spaghetti. So susubukan ko lang pagandahin yung presentation nito. Subok lang Magtutour lang tayo dito ng spaghetti. At ililipat na natin ito sa isang pasta bowl. Maglalagay lang tayo dito ng konting bacon muna bago natin gawin yon.
And then, itutwirl na natin itong spaghetti gamit itong tinidor. At ililipat na natin ito sa isang pasta bowl. So ito na yung ating pasta bowl na paglalagyan. Kukuha lang ako ng ladle. Mas madali kasi kung meron tayong ladle. At ilalagay natin at itutwirl natin dito sa ladle. Pagkatapos ay isa-slide lang natin dito sa pasta bowl. At ito na. Aartehan ko lang ito ng konti. Magbubudbud lang tayo dito ng bacon bits sa itaas nitong ating pasta. At pagkatapos, maglalagay din tayo dito ng Parmesan cheese. Maglalagay din ako dito ng curly parsley para may konting arte pa. Diba? Appetizing na. Guys, ito na yung ating Pinoy style carbonara. Para sa kompletong recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Hanggang sa muli!